gusto ko namin kayong, dahil kayo po ang may karapatan, dahil si Tatay Ram po is guardian, siya po yung, kumbaga ho, siya po yung may, sa kanya po nakaatang yung pong responsibility na i-manage yung finances. But yung pong pera o yung finances so ay karapatan mo nung nagbigay at nung halimbawa kung ang desisyon ko nung magbibigay ay ibigay kay Kuya Dave sa kabila ng lahat, wala po kaming karapatan na i-hold po yun. No? Gusto po namin kayong tanungin kung gusto niyo po bang i-hold po ninyo or ibigay pa rin or kung gusto niyo pa kunin niyo po, no? Nasa sa inyo po yun. Dahil po kayo po ang may pera, kayo po yung nagbigay, sa inyo po galing yun. Meron mang sponsor, si Dave. Huwag na muna natin sabihin na anak, ha? Beneficiary. Palabasin natin beneficiary. Beneficiary si Dave. Itinuring na anak. Yan. Yan ang term natin, ha? Beneficiary si Dave. So, marami ang sumuporta. Nagpaabot ng financial support. Dito sa charity vlogger, ni Tatay Tekram. Yon ay para sa kanyang beneficiary. Magsuporta sa future sa pag-aaral. So, wala na yung beneficiary. Ano pa? Ayaw na eh. Ay itulong mo. Itulong mo sa ibang mga beneficiary ng higit ang mga kailangan. Malawak ang pagtulong. Ayun lang, ganun lang kasimple lang. Ang tumulong, yung mga sinasandala niya, yung mga kasama niya ngayon, yung mga nangwakwak. Suportahan nila, pag-aralin nila, hanggang sa makatapos sa pag-aaral. Ayan, at muli, nagbabalik po yung lingkod. Naikalang shoutout, isang magandang tanghali, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At dito pa rin tayo no, sa talagang napaka-controversial, no, napaka-matunog, mainit na usapin. Ito ay patungkol kay Dave Manalastas na umalis na sa poder ng mga taong nag-aruga sa kanya. Pero guys, wala na tayong ligoy-ligoy para mabilis tayong matapos. Ang ating topic po, ito ay yung kauna-unahang live nila Tatay Tekram. Ito ay patungkol, balikan lang po natin. Patungkol ito doon sa mga pera, hindi naman natin sana itatopic to, pero dapat nung nakaraan ko pa ito tatopic. Pero eto, ngayon po natin itatopic. Total, ito naman po ay na i-open na nila. Yung patungkol sa mga pera, sa mga sabihin na nating binigay na suporta ng mga sponsors, mga taong nagmamahal kay Dave, no? Mga supporters ni Dave, na ito ay siyempre dahil minor si Dave. So yung mga suporta, financial, lahat na, mga pa-birthday sa kanya, ano man yung mga pera, di ba naging endorser din siya noon ng perfume. Ano man yung mga pera yan, ano man yung mga meron na para kay Dave, na ito ay nasa pag-iingat ni Tatay Tekram, dahil syempre, sino ba naman ang mag-iingat? Sino ba mamamahala pagdating sa kung ano man meron si Dave? Syempre, walang iba kung hindi si Tatay Tekram. Syempre, no. So, dahil minor si Dave, hanggang sa ngayon ay minor. So, dito ay i-open nila. Nagtatanong sila sa mga supporters o sa mga sponsor, sa mga tumulong. Ano ba ang dapat, marapat ba? O dapat ba na ang lahat ng kung anong meron si Dave, marapat bang ito ay ibigay na kay Dave? Tanong ko lang. Dahil iyon ay para sa pag-aaral ni Dave, para sa kinabukasan ni Dave. Total, si Dave ay wala naman na sa Manalastas family. Marapat bang kung ano man meron si Dave ay iintriga na, ibigay na sa kanya ang lahat? Tanong ko lang. Pag-usapan po natin, guys. Pwede po kayo mag-comment, magbigay ng inyong mga kanya-kanyang opinion sa comment section, no? Pag-usapan po natin. Pero bago yan, syempre hindi nawawala na tayo lagi merong resibo na ginagamit. Dito tayo babase kung ano ang pagkakaintindi natin matapos mapanood yung video, ay doon tayo magbibigay ng opinion. Suportahan po natin unang-una ang Kalingap, no? Si Kuya Bal, si Kalingap Rab, syempre ang YouTube channel ang itong kay Tatay Tekram. Ayan na guys, no? Pakiclick naman po ng thumbs up lang sa ganun na swak sa palasa po ni YouTube. Ito na guys, no? Gaya po na sinabi ko kanina, kung ito man po ay umabot po sa ayaw ko sana nating mangyari. Ako po, kami po, no? Dahil po sa mga ganitong, hindi ba po kasi natin Paglilinaw po guys, no? 3 days ago na po ang video na to. Ito po yung kauna-unahang live, no? Yan. Harap o iniisip man lang na aabot po sa ganito eh. Lahat po ng mga tao na simula sa una na nag-abot po ng pagmamahal kay
Dave. Kuya Dave, no? Mga nagpaabot po ng finances para po sa kanyang, para especially sa pag-aaral po niya, which is doon naman po talaga nila ni Tatay Ram para sa kanyang future sa kanyang college, is gusto po namin kayong, dahil kayo po ang may karapatan, dahil si Tatay Ram po is guardian, siya po yung, kumbaga ho, siya po yung may, sa kanya po nakaatang yung Yes. pong responsibility na i-manage yung finances. But yung pong pera o yung finances so ay karapatan mo nung nagbigay at nung halimbawa kung ang decision mo nung magbibigay ay ibigay kay Kuya Dave sa kabila ng lahat, wala po kaming karapatan na i-hold po yun, no? So, guys, narinig yung malinaw, no? Dito, ini-address nila nila Tatay Tekram doon sa mga sumuporta or nagpaabot ng pagmamahal, nagbigay ng financial support, blessings para kay Dave, para sa kanyang future, sa kanyang pag-aaral. So, ngayon, ang sinasabi dito, kasi si Tatay Tekram lang, siya yung dahil siya yung guardian. So, ano mang meron si Dave, siya yung magmamanage. Siya yung tatanggap na sa pag-iingat niya. Yung pera, ito ay para sa pag-aaral niya. Yun naman talaga yung totoo na pangtustos sa pag-aaral niya. So, total ay wala na si Dave. Umalis na si Dave at siya hindi naman talaga ito inaasahang pangyayari, no? So ngayon, ang sabi dito, ibinibigay ang desisyon sa mga sumuporta na kayo ang may karapatang magdesisyon kung kanino ibibigay, kung ibibigay kay Dave or hindi. Balikan po natin muna, ano, baka tayo malihis. Kumbaga ho, siya po yung may, sa kanya po nakaatang yung pong responsibility na i-manage yung finances. But yung pong pera o yung finances so ay karapatan mo nung nagbigay. Malinaw. Yung lahat ng pera na ito nasa pag-iingat ni Tatay Tekram, hindi inaako or hindi nila sinasabing sila ang may karapatang magdesisyon. Kung hindi, ang sabi ni Tek Jun ay karapatan pa rin ng nagbigay, no? Kung kanino ibibigay, kung ito ba ibibigay pa kay Dave o hindi na. At nung halimbawa kung ang desisyon ko nung magbibigay ay ibigay kay Kuya Dave sa kabila ng lahat, wala po kaming karapatan na yun. O, yon. Wala silang magagawa. Kung ang desisyon ng mga nagtulong, mga nagbigay ng pera, kung ang desisyon na ibigay kay Dave, go. Sabi nila, wala silang magagawa. So, hindi nila iyon hinahadlangan. So, ibig sabihin, sa madaling salita, ang desisyon ay ipinauubayan niya sa mga sumuporta, sa mga nagbigay ng pera para sa kinabukasan ni Dave. So, doon, ang karapatan ay wala na kila Tatay Tekram, sa Manalastas family, wala na silang karapatan pagdating sa pera. Ito, nasa pag-iingat pa rin naman nila yung pera. Pero, ang pasya ay ibinigay na nila sa mga sumuporta. Sila ang magdidesisyon. Pag sinabing ibigay kay Dave, okay, fine. No problem. Ang tanong, papayag ba kaya ang mga sumuporta, ang mga sponsor, na anumang meron, ilang milyon man yan na halaga, papayag ba ang mga sponsor na ito ay ibigay na lahat kay Dave? Yun ang tanong, kung sasang-ayon ba sila. Dahil sa pangyayaring ito, guys, no? Kung i-analyze po natin, kung hindi dahil, yun yung salitang iyon eh. Kung hindi dahil. Marami kang mabubuong salita. Kung hindi dahil sa Manalastas family, ha? Kung hindi dahil kay Tatay Tekram, wala kang sponsor. Wala kung ano man meron ka sa ngayon. No? Walang Dave Manalastas na nag-viral. Kung hindi dahil kila Tatay Tekram, malamang ikaw ay nasa bangketa pa din. Nagbubuhat ng mga mabibigat na paninda, no? So ngayon, yun na nga, at sa madaling salita, iniaatang na ang obligasyon o ibinibigay ang obligasyon sa mga nag-sponsor. Papayag ba yung mga nag-sponsor? Yun po yung tanong. Papayag ba sila? Dahil inalis sila Tatay Tekram ang karapatan kahit sila yung guardian. Oo, sila lang ang nagmamanage ng mga perang ibinigay, anumang mga binigay bagay, anuman yan. Nasa pag-iingat lang nila Tatay Tekram dahil sila yung guardian eh. Pero pagdating sa pagdedesisyon, na ang pera ay paano? Oh, alam nga naman sabihin ni Tatay Tekram na ay, ang pera ay
ako nang hawak, hindi pa pwedeng hawakan kay Dave. Kahit siya wala lang rito, hindi rin pa pwede yung ganon. Guys, kasi baka isa pa yan na ibutas nila, isumpat nila, no? So tama lang po yung binigay na pahayag or naging desisyon nila Tech Jun, nila Tatay Tekram, na ang tawag ito, na ang Asya ay anumang maging desisyon, anumang maging plano, ito ay pinaubayan na nila sa mga taong sumuporta o nagbigay o mga sponsor. Bahala ng sponsor kung ito ay ibibigay kay Dave. Pero, ang tanong nga, ibibigay ba? Payag ba sila na ibigay kay Dave? Ipagkatiwala kay Dave yung malaking halaga kung magkano man yan sa panahong ito? Payag ba kaya sila? Oh, pakinggan muna natin guys, no? Lahat, wala po kaming karapatan na i-hold po yun, no? Ito lang po ang gusto ko namin sabihin na sa lahat po ng mga, halimbawa, nagpaabot po ng pagmamahal. Gusto ko namin kayong tanungin kung gusto niyo po bang kasi doon na po aabot to Katekram, if ever na ano po, Okay. talagang doon na po sukdulan na. Kapag nagpaabot lang po ako sa inyo ng nag-advance announcement lang po ako na you give us a call kung ano po ang gusto nyo. I-hold po ninyo or ibigay pa rin or kung gusto nyo po kunin nyo po. Yun. Nasa sa inyo. Ayun, no? Kumbaga, pagdating sa pera, wala silang karapatan na desisyon na. So, ibinibigay nila desisyon sa mga sponsor. Kung i-hold, kung ibibigay pa rin kay Dave, or kung ito ay babawiin na lang nila. Ayun, ang magandang tanong. Pero guys, comment kayo, ano sa palagay ninyo? Ano ang marapat gawin? No, at kasi hindi naman tayo pwedeng magiging one-sided lang tayo na sabihin natin, ibalik na lang doon sa sponsor. Hindi naman natin pwede sabihin, ibigay na lang kay Dave dahil maraming aalma. So ito, tama lang yung ginawa nila, Tatay Tekram. Ito naman yung akin, no? Sa part ko, no? Hindi kasi ako bago lang sa mga ganitong sitwasyon na yun na yung ganitong winawakwak, no? Kasi before yung kay Reyna na si Reyna Mimay na viral ay winakwak din. So, eto, no? Unang-una, nakilala ka, ha? Dahil sa channel ni Tatay Tekram. So, kung hindi dahil doon, wala. Dahil nga dyan, inulan ka ng pagpapala, inulan ka ng pagmamahal, at dahil sa pinakita ni Tatay Tekram na isa siyang napakabuting ama, sinuportahan si Tatay Tekram ng libo-libo tao. Tinulungan si Tatay Tekram. Tulong ng mga tao yon kay Tatay Tekram para isuportahan ni Tatay Tekram kay Dave. Para sa akin, ang pera na para kay Dave, hindi pwedeng ibigay. Bakit? Umalis ka eh. Ayaw mo na eh. Oo, para sa iyo yun. Ayaw mo na, di ba? Ayaw mo na sa Manalastas family. Ayaw mo na doon sa guardian mo. Ay, yung perang iyon, support ng tao, hindi lang para sa iyo, kundi support bilang charity vlogger. Si Tatay Tekram, magsuporta sa mga beneficiary. Ikaw yung beneficiary. So, ayaw mo na eh. Oo, hindi na inaalis na hindi sa iyo yun. Sa iyo yun. Pag-suporta yun sa beneficiary, ikaw yung beneficiary nun. Pero ikaw na beneficiary, ayaw mo na. Ay, bakit pa? Ay, ayaw mo na. Hindi mo na kailangan? Sila Tatay Tekram? Hindi mo na ba sila kailangan? Ay bakit pa? Ibibigay. Kung ano man meron si Dave na ito ay nasa pag-iingat ni Tatay Tekram, ay ayaw na ng beneficiary. Anak, ayaw, baka masaktan kayo pag sinabi beneficiary, ano? Pero, eto, paglilinaw lang. Ang pera ay para kay Dave, pang-suporta, para sa future niya. Ngayon, okay, sige, ibigay kay Dave. Kung si Dave ay nandyan sa Manalastas family, pag-aaralin ng Manalastas family, susuportahan hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Ibigay. Kung ikaw ay nandyan sa poder ng Manalastas. Pero kung hindi, tama yun din desisyon. Iyon lang opinion ko lang, ibigay kay Dave. Kung si Dave ay babalik sa Manalastas, pero sa tingin ko parang hindi na yata tatanggapin. Pero kung hindi, babalik, bakit ay ibibigay? Ay ayaw na nga. Ayaw na nga ni Dave.
No. So tama yung naging desisyon nila Tatay Tekram, nila Tek Jun, na ipinaubayan niya ang desisyon doon sa mga nag-sponsor. Kung ibibigay ba kay Dave or kung ibabalik sa kanila or itulong sa ibang beneficiary. At least, hindi lang isang matutulungan. Mas marami pa. O, di ba? Hindi masasayang yung pera. Kasi hindi lang naman si Dave doon yung natulungan. Di ba? Natulungan naman na si Dave na pag-aral. Ang problema ngayon, umayaw. So, walang dapat sisihin kung hindi man maibigay kay Dave yung pera. Kasi umayaw yung bata eh. Ayaw na ni Dave eh. So, dahil yung pera nga, ito ay tulong ng mga tao para kay Dave. So, dahil si Tatay Tekram may charity vlogger. So, para yung sa beneficiary kay Dave, ay ayaw. Ay di itulong sa iba. Sa ibang beneficiary. At least, malawak ang napuntahan ng pera. Hindi lang sa isang tao. Pero yan, ay, ang desisyon ay nasa sponsor pa rin. Kasi bakit mo pa ibibigay? Ay ayaw na nga. Diba? Hindi na nga kailangan. Ang Manalastas family, ayaw na eh. Oh. And napanood ko yung kay Daisy, ang ganda ng pangarap nila, para sa dibo sa 18, yung mga nagwakwak. And para daw sa pag-aaral. So, ibig sabihin, may ibang nagmamanage na. May napanood ako, babalikan natin, reaction natin yun. At ito guys, no. Kung ikaw ay babalik sa Manalastas family, sa iyo, ilalaan ang pera. Kasi para naman kasi yan, sa future mo, para sa pag-aaral mo, pero kung hindi na nga, ay, bakit pa? Unang-una, minor. And wala pa siya doon sa saktong edad para mag-manage ng ganong kalaking pera. And isang halimbawa na nga lang, kung napanood yung live kagabi, no? Yung pala, 66,000 ba? 60,000 plus yung pera na naipapadala sa kanya, nagdirect na sa kanya, nagda-direct sa kanya. So, ayun, involved pera din. Kaya din, medyo, may mga involved din na pera, no? Na ang sponsor America na doon kay Dave, medyo malalim na yon. Excuse. Malalim na yung hugot na yun. And ito na, no, yung pera kasi, walang kasunduan doon na ito ay ibigay kay Dave cash pagdating ng araw or pagdating ng takdang panahon. Wala po. Anumang mga natanggap nilang suporta para kay Dave, ito ay para sa kanyang future. Para sa kanyang pag-aaral. Pero tama lang talaga, ha, paulit-ulit tayo, yung naging desisyon nila Tatay Tekram na ang pera ay ipinaubaya niya ang desisyon sa mga nag-sponsor. Wala silang karapatan. No, hindi naman pwedeng ibigay din kay Dave. Eh, bakit mo nga naman ibibigay? Ay, ayaw na nga eh. Bakit pa? O, di ba? So, pwede naman, kung gusto niya, balik siya sa Manalastas family. Ang tanong, yung kung yun ay tatanggapin pa ng Manalastas family para siya ay suportahan at pag-aralin pa at yung perang nalalabi o yung perang natitira ay ilaan para sa kanya. Or pag malasakitan pa siya, protektahan pa siya, bantayan pa siya, ay pagkaganyan nga ang nangyayari, ay di, para sa akin, siguro ay itulong na lang sa iba kung papayag ang mga sponsor. No, ibigay sa ibang beneficiary. Mas malawak, kagaya nga ng sabi ko kanina, mas malawak ang napuntahan ng pera. Diba? Yun lang. Kasi nga, kung hahabulin pa, ayan, isa yan sa mapapagdiskusyonan. Maaaring kung merong entra, papasok at maghahabol patungkol sa pera, anong karapatan naman nila na maghabol ng pera? Wala sa kasunduan. Yan ay binigay tulong sa isang charity vlogger. Ha? Tatandaan natin. Meron mang sponsor, si Dave. Wag na muna natin sabihin na anak, ha? Beneficiary. Palabasin natin beneficiary. Beneficiary si Dave. Itinuring na anak. Yan ang term natin, ha? Beneficiary si Dave. Itinuring na anak. So, marami ang sumuporta. Nagpaabot ng financial support dito sa charity vlogger ni Tatay Tekram. Yon ay para sa kanyang beneficiary. Magsuporta sa future sa pag-aaral. So, wala na yung beneficiary. Ano pa? Ayaw na eh. Oh, ay itulong mo. Itulong mo sa ibang mga beneficiary ng higit ang mga kailangan. Or kung may scout pa si Tatay Tekram na ibang mga kapwa na natin na naghihikaw sa pamuhay, ay di doon ibigay. Malawak ang pagtulong. Ayun lang, ganun lang kasimple lang. Kesa sa, pero dyan, hindi naman inaako na kanila, sila may karapatan, sila Tatay Tekram. Hindi. Pinaubaya nga ang desisyon eh, doon sa mga sumuporta eh. Pero para sa akin, kung ako, isang halimbawa ako ang sponsor, wag ibigay kay Dave. Bakit? Sino magmamanage? Sino mag-handle? Nandiyan, minamani obra eh, ng mga wakwak eh, bakit mo pa ibibigay? No? Hindi dapat ibigay.
sa panahong ito. Kasi lalo na yan kapag may hawak na pera, hindi na, tingnan natin muna. Kung talagang kailangan importante, makita na kahit si Dave wala na sa Manalastas family, nakita naghihikaw sa pamumuhay, tutulungan. Pero sa panahong ito, para sa akin siguro, kung talagang ayaw ni Dave sa Manalastas family, wag na muna tulungan. At tumulong yung mga sinasandalan niya, yung mga kasama niya ngayon, yung mga nangwakwak. Suportahan nila, pag-aralin nila, hanggang sa makatapos ang pag-aaral. Kung tingnan natin kung hanggang saan ang kaya nila. Pagka hindi nila kaya, at mahal, nagahari pa rin sa puso nila, Tatay Tekram sila Dave, nakita nilang ika nga ay naghihikaw sa pamumuhay. Kung bukal naman sa loob na suportahan si Dave, yun, suportahan. Ganun lang yun. Ganun na lang kasimple yun. Kung sa part ko lang, bakit may bibigay? Ay, suporta yun sa beneficiary. Ibinigay sa charity vlogger. So, ikaw charity vlogger, ikaw ang nagmamanage niya, magpapatakbo niyan, panggastos, pang suporta sa pag-aaral ng bata. Ay, ayaw nga ng bata. Ay, ano ba gagawin? Ay, ayaw na nga. Bakit mo pa ibibigay? O, di ba? Kasi doon kasi guys, wag na muna natin sabihin anak, beneficiary. Charity vlogger kasi si Tatay Tekram So, na-scout niya o na-discover niya si Dave. So, tinulungan niya. So, dyan sa charity works na yan, normal kaakibat dyan ng mga vlogger na sila ay nakakakuha talaga ng sponsor para sa kanilang beneficiary. So, ikaw na charity vlogger, ikaw na yung bahala diyan. Para sa iyong beneficiary, pinag-aaral mo, di suportahan mo. Ay, ayaw na sa iyo. Ay, di wag. Kung ayaw, ay di stop ang tulong sa iba. Ganun lang po yun. No, yun lang. Pero sinayang ni Dave ang mga pagkakataon, ang pagmamahal ng libo-libo supporters. Isa ako dyan, sa totoo lang, sa pulsa mula, isa ako dyan. Na sumubaybay niyan. Nung panahon talagang naawa ako dun sa bata, nakakaawa yung bata. Nung nakita doon na nagbubuhat ng ganun, patong-patong, 3 patong ng plastic na sako, yung sakong plastic na puno ng mga mabibigat na may mga sayote. Diyos ko, ang dami nun. No? Na ano lang ako diyan, pero nasayang. Naglahong parang bula sa isang iglap lang nang dahil sa gusto mo'y kalayaan. Ay ano nang nangyari? Yun lang. Mahirap ibalik yung tiwala. Yung tiwala kapag nasira, sa totoo lang, ika nga parang basong may lamat. Mahirap nang ibalik. You know? Mahirap na. Yun yung tiwala Pag nawala ang tiwala, mahirap na. Ayun na guys, no? Yun lang ang akin, no? Na-explain ko na kanina. Charity vlogger si Tatay Tekram. Naka-scout ka o naka-discover ka ng isang bata. So, beneficiary mo yan. Inapon mo, inaruga mo, itinuring mong anak. So, doon, dahil dyan, maraming naantig ang puso sa iyong pagpapakita ng video. So, wait, may natawag. Sa pagpapakita ng video, so ayun na, at inulan ng suporta si Tatay Tekram para sa kanyang charity, para sa kanyang beneficiary, sa kanyang charity works. Ay bakit mo pa nga bibigay? Ay ayaw na di itulong mo sa iba. Yun lang yun. Guys, no, mega love shoutout sa inyo lahat. Guys, pakiclick ng thumbs up. Nasa ganun ay swak sa panlasa po ni YouTube. Ayan.